Sa panimula ng palabas, isang matanda ang pinakita na nakaupo at nagtratrabaho at sa harapan may isang TV kung saan binabahagi ng isa pang matanda ang nakakakilabot na insidente sa kanyang nakaraan. Ikinwento nito na sa panahon ng ikalawang digmaan ng hukbo ng mga Japanese ay gumawa ng mga brutal na gawain upang matugunan ang kanilang sexual na pagnanasa. At habang nakikinig ang matandang ito sa kwento sa telebisyon, bigla nitong itinigil ang kanyang pagtatahi at tila napaisip ng malalim. Ang mga sandaling ito ay dinala tayo sa taon ng 1943 sa nakakatakot na nakaraan ng South Korea. At sa panahon na yon ang kaguluhan ng World War II ay kumalat sa lahat ng dako. At sa kalagitnaan nito isang dalaga na nagngangalang Young Men ay nakatira sa isang maliit na nayon at nakita itong nakikipaglaro ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan. At doon isang truck ng militar na puno ng sundalo ang dumaan sa kanila at ang isa sa mga sundalo ay tumingin sa mga babae at ngumiti sa kakaibang paraan. At sa sumunod na araw si Young Men ay naglalaro ng gunji kasama ang mga kaibigan nito. At pareho sa kanyang mga kaibigan ay may amulet na ginagamit ng mga tao sa Korea noong panahon na yun. Mayroon isang karaniwang pamahiin na ang mga amulet na ito ay magproprotekta sa kanila sa lahat ng uri ng kasamaan at kasawian. Palaging dala ito ng mga kaibigan ni Young Men ngunit wala siya nito. Kaya naman nakipagpustahan ito na kung sino ang matatalo sa kanilang laro ay kailangan na ibigay ang kanilang amulet sa mananalo. At kung matatalo siya nangako ito na ibibigay niya ang kanyang pagkain sa halip. Ang laro ay nagsimula at sa huli si Young Men ang nanalo at masaya nitong kinuha ang amulet ng kanyang kaibigan at nagsimulang maglakad papauwi ng may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang kawawang kaibigan na lumuluha ay sumusunod sa kanya at nagmamakaawa na ibalik ito. At dahil hindi sila pinansin nagmadali si Young Men patungo sa kanilang bahay at sa kanyang daan nakasalubong nito ang kanyang ama at silang dalawa ay masayang nagkantahan habang papauwi sila ng magkasama. Ngunit pagbalik sa bahay ang kanyang ina ay naghihintay na nagagalit dahil narinig na nito na si Young Men ay kinuha ang amulet ng kanyang mga kaibigan at tumanggi na ibalik ito. At dahil sa galit hiniling ng kanyang ina ang amulet mula sa kanya at sinabi na ibabalik ito ngunit matigas ang ulo na tumanggi si Young Men sa anumang dahilan. At dahil nabigo ang kanyang ina ay pinalo siya at ang kawawang dalaga ay nagkaroon ng malaking pulang pasa at mga sugat. At sa gabing yun dahil nakaramdam ng konsensya ang kanyang ina ay marahan na naglagay ng gamot sa kanyang sugat na ginawa nito. At sa luha sa kanyang mga mata humingi ito ng tawad kay Young Men at nanatiling itong gising upang gumawa ng amulet para sa kanyang anak. At sa mga panahon na yun ang sundalong Japanese ay nakuha ang kontrol sa mga nayon sa buong Korea. At madalas nilang hinuhuli ang mga inosenteng Koreano at pinapatay sila ng walang awa. At dahil sa mga ito ang mga magulang ni Young Men ay labis nag-aalala at ilang araw ang lumipas pagkatapos na makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Bumalik si Young Men sa bahay ngunit nang pumasok ito nakita nito ang ilang sundalong Japanese sa loob. At sa oras na mapansin ng kanyang ina si Young Men mabilis siya itong sinenyasan na umalis sa lugar. Ngunit ang kawawang Young Men ay hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ina at wala itong ideya kung ano ang nangyayari. At sa katunayan ang mga sundalong Japanese ay naroon at hinahanap siya at nang makita nila ito mabilis nilang sinabi na kunin nito ang mga gamit niya at maghanda para umalis. Ang parehong magulang ay lumuhad at umiiyak habang nagmamakaawa sa mga sundalo ngunit ang mga Japanese ay walang awa at brutal sa panahon na yun. At sa paggamit ng dahilan sa pag-iimpake ang ina ni Young Men ay mabilis na naglagay ng pera sa kanyang kamay at tahimik na sinabing itago ito. At pinaalala nito sa kanyang anak na kahit gaano kalaki ang problema sa buhay ay dapat hindi ito sumuko. At sinabi nito kay Young Men na tandaan ang pangalan ng kanyang ama at ang kanilang nayon ng malinaw upang balang araw makakalik ito sa kanilang nayon. Ang parehong ina at anak ay umiyak at bago pa kunin si Young Men inilagay ng kanyang ina ang parehong amulet na ginawa nito buong gabi para sa kanya. At labag sa kanilang kalooban ang kanyang magulang ay napilitan magpaalam sa kanilang minamahal na anak. At sa tren marami pang dalaga na katulad niya na inosente ay walang nakakaalam kung saan sila dadalhin. Ang mga dalagang ito na nakaupo sa katahimikan ay labis na nalilito at wala silang alam sa panganib na naghihintay sa kanila. Nagsimulang makipag-usap si Young Men sa babaeng dalagang katabi niya na si Young Hee at siya ay 15 gulang lamang at ang kanyang ina ay pumanaw matapos siyang isilang. At habang nagpapatuloy sila na ibahagi ang kanilang mga kwento ang dalawang dalaga ay napalapit sa isa't isa. At matapos ng ilang araw na paglalakbay ang lahat ng babae ay binaba sa China kung saan sa panahon na yun ay nasa ilalim din ng kontrol ng Japanese. At sa oras na dumating sila ang mga sundalong Japanese ay sinalubong ang mga takot na babae na may kasamang kakaibang titig. At mula doon ang mga dalaga ay dinala sa pamamagitan ng truck sa isang kampo ng militar at pinagsama-sama. At hindi nagtagal isang Japanese na babae ang dumating at nagsimulang tawagin sila ng isa-isa at nagtatanong sa bawat edad nila at ang silid ay tahimik na puno ng takot.
Walang nakakaalam kung bakit tinatanong ang kanilang edad, ngunit sa kaibuturan nararamdaman nilang lahat na may isang bagay na mali. Ang ilan sa mga babae ay nasa edad 15 at ilan ay 16 habang ang iba ay 17 taon gulang at si Young Men ang pinakabata sa kanila. Nang biglang kinuha ng doktor si Young Men at dinala ito sa isang doktor upang suriin ang kanyang pag-aari. Hindi maintindihan ni Young Men kung ano ang nangyayari at dahil natatakot at nalilito nagsimulang itong umiyak. At matapos ng pagsusuri pinaliguan nila ito at nilinis ang kanyang katawan at pagkatapos ay dinala ito sa isang silid kung saan mag-isa lamang siya. At sa gabing yun ang lasing na commander ng mga sundalong Japanese ay pumasok sa silid ni Young Men. At sa katunayan ang lahat magsimula sa pagsusuri at sa pilitang pagpapaligo ay bahagi ng isang nakakatakot na paghahanda na para lamang sa kanya. At sa oras na makita niya ito si Young Men ay nabalot ng takot at umatras sa isang sulok ng silid. Ngunit ang halimaw ay hindi nagaksaya ng oras at sumugod ito sa kanya na parang hayop at sinubukan ni Young Men na lumaban ngunit nadaig siya nito at sinaktan siya ng marahas at sa isang sandali ng kalupitan ang takot na dalaga ay nawalan ng malay. At sa gabing yun ang kanyang pagkababae ay ninakaw at ang kanyang mundo ay nagbago ng tuluyan. At sa iba pang silid ang kaparehong nakakasuklam na kapalaran ay naganap sa iba pang babae. At dahil natatakot at walang magawa sinubukan nila ng buong lakas na lumaban at nagsusumamo para sa awa. Ngunit ang mga halimaw ay hindi nagpakita ng pagsisisi at ginawa ang kanilang kalupitan at sinira ang mga kaluluwa at puso ng mga dalaga. Ilang araw ang lumipas isang grupo ng mga Koreano ay umatake sa mga sundalong Japanese. Gayunpaman ang mga sundalong Japanese ay armado ng mas malalakas na sandata at mabilis nilang napatay ang mga Koreano sa isang atake. Samantala si Young Men ay nakahiga sa kanyang kama na nasa malubhang karamdaman nang biglang nitong narinig ang pagbukas ng pinto. At sa hindi nito pagtingin tumayo ito at handang ibigay ang kanyang sarili dahil para sa kanya ang tunog ng pinto ay isang bagay lamang at kailangan nitong paligayahin ang sinuman. Ngunit ang sundalo na pumasok na si Danica ay dumating upang hindi siya gamitin ngunit gusto lamang tignan kung ano ang nangyari sa kanya. At nang makita ang kanyang kondisyon sinabi ni Danica sa kanya na hindi na nito kailangan tumayo at sinabi na si Young Men ay isang maliit na bata lamang na kasing edad ng kanyang kapatid na babae. At nang magtanong si Danica sa kanyang pangalan habang ang mental na estado ni Young Men ay labis na nasira na hindi nito halos matandaan ang kanyang sariling pangalan sa mga oras na yun. At pagkatapos ng mahabang panahon may isang tao na nagtanong sa kanya at dahil napuno ng emosyon nagsimulang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. At dahan-dahan ang araw ng paghihirap ay nagsimulang lumipas para sa mga dalaga at paminsan-minsan dinadala sila sa labas sa isang malapit na lawa. Ang mga mukha at braso at buong katawan nila ay puno ng mga sugat at bawat isa ay nagsasabi ng tahimik na kwento ng kalupitan na nararanasan nila araw-araw. Ang isa sa kanila ay nawala pa nito ang kanyang pag-iisip at isang araw ang kanyang sariling kapatid na sa pilitang ginawang sundalo ay pumasok sa kanyang silid. At nang malaman ng iba pang sundalo ang tungkol dito brutal nila itong pinahirapan at pinatay sa harap mismo ng kanyang mata. At mula sa araw na yun nawala nito ang kanyang sarili sa realidad. May mga sandali din na nagtatawanan ng mga dalaga at nakikipag-usap sa isa't isa at sinusubukan na kalimutan ang kanilang nararamdaman. Ngunit ang mga sandaling yun ay hindi rin nagtagal at sa lalong madaling panahon ang mga alaala ng kanilang nakaraan kasama ang mga magulang ay bumabalik. Nagpatuloy ang mga araw ngunit para sa mga dalaga na paulit-ulit na pinagsasamantalahan ang buhay ay hindi naging patas. Ang ilan sa kanila ay pinagsasamantalahan kada 10 minuto habang isang sundalo ang aalis sa silid at may papasok kaagad. Isa itong walang katapusan siklo ng paghihirap at ang kanilang pagdurusa ay walang limitasyon at walang nakakaintindi sa kanila habang ang mga sundalo ay napakasama at hindi man lang nila pinapalagpas ang araw kahit may dalaw ang mga dalaga. At pagkatapos nito ang mga ito ay pinipilit na magtrabaho ng mabibigat sa labas anuman ang kanilang pisikal na kondisyon. At isang araw sa kalagitnaan nito nakakita si Young Men ng isang maliit na pag-asa at nilapitan nito ang kanyang dalawang kaibigan na narinig nito na ang sitwasyon ng digmaan ay maayos na kaya sinabi nito sa kanila na kailangan nila maging handa. At upang mahanap ang tamang pagkakataon at tumakas sa bangungot na ito si Danica na nag-iisang sundalong Japanese na may mabuting puso ay palihim na binigyan si Young Men ng mapa upang makatulong sa kanyang pagtakas. At sa gabing yun si Young Men at Yang Hai at dalawa pa sa kanilang kaibigan ay gumawa ng isang plano at nagawang makatakas sa kampo. Hindi sila masyadong nakalayo nang sa kasamaang palad ay nalaman ito ng hukbo. Mabilis na pinadala ang mga sundalo upang hanapin ang mga tumakas at sa panahon ng kaguluhan ng isa sa kanila ay nahiwalay sa grupo at nagawa siyang mahuli ng mga sundalo at nagsimula siyang saktan ng marahas. At ang 3 pang ibang dalaga ay nagtatago sa malapit at nasaksihan ang lahat ng ito. At nang makita ito bamulong si Young Men na dapat na silang bumalik sa kampo o kung hindi ang iba ay paparusahan at papatayin ng mga sundalo dahil sa kanila.
At pagkatapos nito ang tatlong babae ay bumalik sa kanilang silid ngunit wala pa rin nagbago at bilang parusa at halimbawa ang lahat ng babae ay pinilit na tumayo sa labas na napakalamig ng walang suot na damit at naiwan silang nagdurusa sa matinding lamig. Sinabi ng mga sundalo sa kanila na hindi sila mga tao ngunit isang bagay lamang upang gamitin para sa kasiyahan. At habang sinasabi ito binugbog nila ang mga babae ng walang awa at ito na ang kanilang bagong realidad isang buhay na pinipilit nilang tanggapin. Ngunit ang kwento ng kanilang pagdurusa at hindi makataong paghihirap ay hindi pa nagtatapos doon. Ang mga babae na may labis na sakit o wala ng gamit sa hukbo ay isinakay sa isang truck at dinala sa isang liblib na lugar kung saan sila tinapos ng isa-isa ng mga sundalo. At isa sa mga sundalo ay si Danica na hindi nito magawang barilin ang mga kawawang inosenteng babae. Ang kilos nito ay ikinagalit ng isang opisyal na binaril si Danica at tinapon ang kanyang katawan sa mga bangkay. At pagkatapos nito ang lahat ng katawan ay binuhusan ng gasolina at sinunog ng magkakasama sa isang malaking apoy. At makalipas ng 2 taon noong 1945 isang malaking sakuna ang tumama sa Japan. At ang atomic na pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki ay napilit sa nasyon na sumuko sa harap ng buong mundo. At sa pagsuko ng Japan ang agarang utos ay inilabas sa lahat ng sundalong nakatalaga sa ibang bansa na bumalik na sa kanilang sariling nayon. Ngunit bago umalis isinakay ng hukbo ang mga natitirang babae sa isang truck at dinala sila sa isang liblib na lugar kung saan plano nilang barilin at patayin silang lahat. Ang dahilan ay simple lamang at kung makakaligtas ang mga babaeng ito malalaman ng mundo ang kasuklam-suklam at hindi makataong krimen na ginawa ng mga hukbo ng Japanese. At sa mga sandaling yun maluhang inabot ni Young Men ang isang amulet sa kanyang kaibigan na huling regalo sa kanyang ina at sinabi na proprotektahan siya nito. At hindi nagtagal ang lahat ng babae ay pinilit na umupo sa lupa habang itinutok ng mga sundalo ang kanilang baril. Ngunit sa mga oras na yun ang hukbo ng mga Koreano ay dumating kasama ang kanilang mga puwersa at isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng mga Korean at Japanese na hukbo. At habang nagpapalitan ng putok ng mga baril marami sa mga babae ay napatay ngunit marami din ang nagawang makatakas. At kabilang sa mga nakaligtas at tumakas ng malayo ay si Young Men at Yang Hai at tumakbo sila ng mabilis sa abot ng kanilang makakaya at narating ang isang lugar. Ngunit ang mga sandali na yun ay hindi nagtagal at kung saan isang sugatan na sundalong Japanese ang lumitaw at umatake sa kanila. At sa panahon ng pag-atake si Young Men ay labis na sugatan at sa oras na tatapusin siya ng lalaki isang Koreanong sundalo ang dumating mula sa likuran at binaril ito at nailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay sinamahan ng mga Korean ang dalawang babae patungo sa ligtas ngunit sa oras na paalis sila lumingon si Young Men at muling nakita na nakatayo ang sundalo na nakatutok ang kanyang baril kay Yang Hai. At hindi na nagdalawang isip iniharang ni Young Men ang kanyang sarili sa harap ng kanyang kaibigan at kinuha ang bala na para sa kanya. At habang lumalalim ang kanyang paghinga at nagsisimulang maglaho ang kanyang buhay isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Young Men. At sa kabila ng sakit nakaramdam ito ng kapayapaan at alam na iniligtas ang buhay ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Hinawakan ng mahigpit ni Yang Hai si Young Men at umiyak nang hindi mapigilan habang tinatawag ang kanyang pangalan ngunit ang puso ni Young Men ay huminto na at tahimik nang umalis ang kanyang kaluluwa. Ang kwento ay bumalik sa hinaharap sa taon ng 1971 kung saan muli nating nakita ang matandang babae na pinakita sa panimula ng palabas. At sa katunayan siya ay si Yang Hai na matanda na. Ang kanyang kaibigan ay isang tao na nagsasagawa ng espiritual na ritual at alam kung paano kumonekta sa mga kaluluwa ng mga pumanaw. At magkasama si Yang Hai at ang kanyang kaibigan ay nagsagawa ng isang ritual at umaasang magbigay ng kapayapaan sa mga kaluluwa ng mga dalaga na pinahirapan at pinatay ng mga sundalong Japanese. At sa huli ang kanilang panalangin ay matagumpay at ang mga espiritu ay nakatagpo ang kapayapaan at isa-isa ang mga naliligaw na kaluluwa ay nakabalik sa kanilang nararapat na lugar. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.